from West to East. Ito po ang aming programa, Kapatiran para sa Bayan. Ako po si Atty. Sherwin Enriquez. At Jerry Sadsad po, isa ring manananggol. Okay. So ngayong gabi po ay parang re-reviewin natin kung ano yung nangyari nitong nakarang bagyong Karina. Kasama po natin ngayon dito sa stasyon ang mga taga Red Cross Marikina sa pangungunan ni Consi Boji Bernardino, ang chapter chairman ng Red Cross Marikina. Good evening, Chairman. Yeah, good evening, Atty. Sherwin, Atty. Jerry. At siyempre, tayo yan bumabatit, nagpupugay din sa ating mga taga-pakinig, sa mga nanonood dito po sa Kapatiran. And kasama rin natin si Ma'am Sara Banadja, ang CSR staff. Siya rin ng Safety Services ng Red Cross Marikina Chapter. Ma'am, good evening po. Good evening po sa lahat. Good evening po sa mga nanonood. Sa inyo po din, Atty. Sherwin and Atty. Jerry po. Good evening po. Bago po natin ituloy, tayo po ay mapapakinggan at mapapanood via website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIC app sa iOS at Android phone. Live rin kami sa DWIC 882 Facebook page and YouTube channel. Ang aming text line 0999-376-6768. Okay, tayo po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw 23, Signal Channel 23, Satellite Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA Affordabox Channel 25. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyari po lamang iscan ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. So, hi muna kay... kasi may konti kaming salo-salo ni Mosboy Sipul kahapon because of my natin. Belated happy birthday po kay Atty. Jerry. Thank you. Birthday, Atty. Jerry. Opo, may pagkain na po. Pero yung pabaon, wala po. yung mga technical staff natin dyan, umorder na raw kayo. Yes po. Basta bayaran nyo lang. Kanya-kanyang bayad. Oo. So maganda yung topic natin. Nandito si Consi Boji. Siguro ang una kong tanong sa kanila, siyempre, sorry to say, pero curative tayo dahil hindi natin inaasahan yung rainfall which result into ang taas ng tubig. At alam naman natin ang Marikina is a cash basin. Yes. So ano yung mga measures na ginawa po ng Red Cross sa pangunguna niyo po, Consi Boji? Ito yung before na dumating po yung ating matinding bagyo. Opo. So actually po ang Red Cross hindi lang sa Marikina, hindi sa kabuuan ng ating bansa. Ang Red Cross ay sabi nga parang Boy Scout yan laging handa. At ang aming mga kagamitan, sasakyan, lalo na pagka yung ating pag-asa ay sasabi na, may parating na bagyo. Kailangan tayo maging handa, sabihan yung mga ating mga kababayan. Ito yung forecast nila na daanan ng bagyo. Kahit man medyo malayo, ang bagyo, hindi talaga na tutumbok. Halimbawa, ang NCR. Ang Red Cross po ay nakabasta pa rin. Hindi man kasi matumbok ang National Capital Region, yung ibang region o ibang lugar na pwede naming puntahan kung dumating na yung bagyo and then magkaroon sila talaga ng maraming pinsala na maidulot. Pwedeng puntahan po ng Red Cross Marikina. Ganun po yung tulungan po kasi yan So hindi lang jurisdiction nyo po yung Marikina. Yes, pwede namang yung mga apektado pa katulad sa amin sa Manila. Kasi hindi lang naman Marikina ang nabaha, pati Manila. Opo. I don't know kay Kuya Sherwin. Mandaluyong din pala. Meron pala. Oo. So apektado lahat. So ano po yung mga pangunahin yung ginagawa lalo na kung nandito na po yung sakuna? Ano yung mga measures na nakahanda para sagipin, sabihin na natin, sagipin ang ating mga kababayan? Ang Red Cross po,
meron yang meron kaming mga boat na ginagamit for rescue. Yun. No, nakabasta na rin ang aming mga ambulance. Before na dumating yung bagyo, natatawagan natin yung mga volunteers. Okay. No? Ang mga volunteers mo kasi yan yung mga walang bayad pero willing sila na sa oras ng mga ganyang pangyayari, sila ay kusang loob na nagpupunta sa aming chapter upang tumulong. No? Walang bayad po yan. Kumbaga, sa pagkain, kung ano lang madatnan mga yan, talagang nasa puso na yung paglingkod. Ganyan po. So before nang dumating yung mga bagyo, lahat ng kagamitan po ay binabasta na yan. Not for rescue, and then lahat ng gamit for ambulance, nakabasta Ayun, yan. nakikita natin yung mga Yan. pagsagip Yun, nang kitang-kita yung Red Cross. Yes po, yan yung mga kagamitan, no? So, kumbaga, Yung mga nakakulay blue naman po, ano po yung mga yan, Konsi? Yun po yung volunteer? mga mga residente. 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 Parang sinasabi ni Chairman na Opo. even prior na dumating yung bagyo, naka-deploy na yung mga volunteers nila. Including yung mga rescue equipments Yes, nila. yes. Yan, sa inyo po yan, yung boat na yan. Yes, Malamang. Yes po. sa Marikina Ayun, po. yan. Sa Sa Marikina. Red Cross Marikina yan. Oh. Even yung aming mga kaldero na malalaki, yung kabasta na yan. Opo. Ito naman, syempre, yun, yan. para pagka umuulan talaga, mainitan yung sikmura din ng mga Yes, tao. Correct. Oh. Bastante na lahat, sabi nga kanina, para tayong Boy Scout. No, Yes. Lahat, laging handa Laging handa. tayo. Yun po. Siguro, Chairman, malaman lang namin, ang mga ilan or ano-ano ba yung mga rescue equipments na available sa Marikina chapter? Okay. Actually, we have po, yung ating plastic boat na may kasamang OBM para po gumana siya sa tubig. So, kasama po niyan yung team and yung nakakonect po siya sa aming rescue truck na may gamitin po siya pang rescue. Okay. So, yun po. Meron din tayong water tanker. Ang water tanker po natin ay galing po sa head office. Ni-request po natin siya to deploy sa Marikina Ilang chapter. liters yun, ma'am? Yung water tanker nyo, nasa siguro mga 6,000, 2,000 liters. More than po. More than pa, oh. So, yung water tanker Parang sa gasolina, no? from the main ng Ano po yun sir? Mga potable water po yung kasi isa po doon. syempre yes, pagka yes. So, bagyo, pwede po siyang inumin ng mga Marumi yung tao. tubig. marami yung tubig. So, Yeah. napaka-importante ng Yun po potable yun, water. Okay. Yun po. Meron din tayong fire truck na dineploy din po sa Marikina for Yes. flushing. Yes. Meron din po tayong operator, ano po yun? Towing, parang ganun po. Parang tow truck. Apo, Parang na tow truck. pangkuha po ng mga basura na-stuck Forklift. sa Saka mga... may kanyon, Fork- yung mga ganun. may cable yon para kung halimbawa may nahulog doon sa hahatakin mo. Tama po ba yon? Pwede naman. Pwede po yun kasi po ang isang gawain din po natin katulad din. Opo. Tayo po tumutulong din sa engineering sa Manila. Ayun. Kung merong nabalandre, kinakailangan i-clear mo yung area para Mga nabalahaw po. para Ganun, mas parang ganun. kaya nga dire-diretso ang pagsagip nyo. Having mentioned po yung mga rescue equipments nyo ngayon na existing, kung bibigyan po kayo ng wish list ba, ano po ba yung isang kagamitan na Nakulang pa. naisip nyo na sana meron kami na ganito? Kasi Yeah. baka mamaya mga nakikinig sa atin na nanonood, di ba? May mabuting puso na yung mga nag-birthday. Mag-donate. Patay tayo dyan. Oo, magregalo sa inyo ng Yes. isang equipment. Meron po ba kayong gano'n na... Ano pa rin po sir, karagdagang mga plastic boats, rubber boats, yan po talaga yung kailangan ng ating city. Kasi syempre po kapag during baha, talagang Apo. nakatulong siya. So, iisa lang po kasi yung nasa Marikina. So, though meron naman po tayo sa city, sa LGU, Apo. and other rescue team po. Pero kung madadagdagan, mas maganda Mas po. maraming masas. Mas marami, mas maganda. Yun. Parang naalala ko dati, mas karamihan ng ginagamit ay yung mga rubber boats. Pero ngayon, plastic boat na. Mas better po ba yung plastic boat kumpara doon sa mga rubber boats na usually na Yung rubber boats po kasi na nagagamit before, pag yan alam mo na, sa isang baha, pupunta ka doon sa mga kabahayan, minsan yung mga kabahayan, yung kanilang Yero. mga fence, Yero. may mga tusok, may mga Ayun. tules. Nasira. So, vulnerable Maraming- doon sa sa damage. Marami tayong maraming nadadamage. Yes. Unlike yung parang fiber, ito yung gamit ng nakita namin gamit to ng
ng Navy. Kahit na mapatabihan sa mga may mga natutules na bakod, Hindi masyadong napipierce yung hindi natutusok. So mas practical siya. Mas practical. Lalo dito sa atin sa urban setting. Opo. Pero wala lang pong makina yun, Konsi? Wala Actually, na. yung meron po. Meron din. Meron nga atras yun eh. Okay. Wow. Magaling. Ayos Okay na, may reverse nga yun eh. Baka manual o talaga di motor? Hindi, di motor talaga. Hindi motor, ang galing. Nakita galing, namin galing. gamit ng yung mga... Kasi pwede rin mo i-reverse Pwede sagwan. po. Oo. Kaya nga kung may wishlist, gusto sana namin yung mga gano'n. Mas madami pa. Mas madami pang rubber boat. Ay, plastic boats. Saka mas mabilis. Fiber boats pala. Mas Fiber mabilis boats. na mag-save. Kasi mas mabilis mo mapupuntahan yung mga nangangailangan na umihingi ng tulong. Mga ilang tao po yung na-accommodate ng isang plastic fiber boat? Depende po sa laki. Yung meron pong nakita natin na halos 12 na andun. Oh. Iba mas malaki talaga, almost pang 15 persons na andun sila. Wow. Pag titignan mo kasi yung yung plastic boat, Yes. hindi siya mabuwal, parang Yes, oo. parang rectangular, hindi yung sexy na boat. So, Yes, kahit yes. wala siyang cutting, kumbaga stable siya. Stable lang ang yes, takbo niya. yes. Oo. Ayos yung ano naman yung mga pangunahin na siyempre Red Cross may mga first aid kits, medicines na piniprepare nyo para sa mga siyempre yung mga na bagyo na ulan magkakaubot sipon. Huwag naman natin pinapahintulot 'yon. Apo, during nung time ng operation, naka-coordinate tayo sa LGU at sila din po yung nagde-dispatch sa atin kung saan yung mas maraming may kailangan. Since Apo. capacitated po kasi si Marikina. So, matik po siya na merong doktor, may nurses po kada evacuation center. Okay. Kapag nakukulangan po ng mga tao doon po tayo tumutulong sa kanila. Kasama po ng first aid team po natin sa Marikina chapter. Yun po. Oh, okay. How about your coordination with the other chapters like Manila, Mandaluyong, San In Juan? terms of augmentation. Yes, Wow, augmentation. kailangan natin Kasi ito. baka mas madelikado sa Marikina. Hindi Apo. naman Meron naman po tayong ginagawa na reporting parang GC po namin ng mga staff. Do you use iba't ibang radio? chapter. Parang gano'n, yung, di ba? Meron po sa head Kasi office. sa cellphone, hindi na available niya pagka, halimbawa, Meron naman po na ginagamit So ng mga basically, yun na yung yung preparation prior Yes, doon sa pagdating nung bagyong Karina. Oo. So baka naman makwentuhan nyo kami yung mga actual Experience. na na during the time po Wow. na, kasi kinukwento nga ng isang technical natin, taga Marikina siya, parang once in a while daw nag-alarm kasi tumataas yung level ng tubig doon sa Ayun, yun. sa Marikina River. Can you share if you Yes, have so po, any stories ang alarm po kasi natin, ito yung matagal ng ginawa ng local government of Marikina. Warning sa ating mga kababayan, especially yung mga nakatira doon sa tabi ng ilog. Okay. Kaya lang, Marikina po, kung meron tayong 16 barangay, halos mga 11 barangays ay merong kaya nga, may access sa ilog, no? Ayan. Tapos, pag nag-alarm po yan, ang tumaas ang level ng tubig, nag-alarm. For example, 15 meters. Ang alarm niyan halos mapapakinggan sa sa malaking bahagi ng Marikina. Dahil okay iba talaga. yung very audible yung alarm. Yes, katulad din yan sa ibang ibang mga probinsya na yung charts nila, nilalagay nila ang location sa tabi ng ilog kasi ang paniwala nila naririnig yung bell yung kampana. Nakapag-travel yung sound kasi Parang ka-travel lang ngayon. Yes, Ganun yes. din yung alarm or yung warning system nakakabit doon sa mismong ilog sa pinaka-center. Pagka nag-15 meters level na, nag-alarm yan, ibig sabihin yan, mataas na ang level ng tubig. Warning yan. No? Tapos pagka nag-16 yan, para bang sinasabihan ka ng warning na, oops, mag-impake ka na. Ready. Oo, yung Ready to mga, evacuate. yung mga pangunahing pangangailangan na dapat mo i-save. Okay. Save mo na. Tapos yung mga kit. i-ready mo na yung Yan, yung mga go grab bag mo. Yes. O, i-ready mo na. Yan po. So, and then, 17 and 18, yun yung sinasabi natin,
Kaya kailangan na magkaroon na tayo ng pilitin natin na forced evacuation ang tawag namin. Oh. Pinipilit na namin o hinihimok na yung mga kababayan na tara na at doon tayo sa safe na lugar. Nakikita natin yung ginagawa ng Red Ano ba, Cross. flashing operation na ba to? Yes. O- Ito yung Flashing after. operation na po. After. after na to. Yes. Oh, okay. Yan. So ang Red Cross po ay meron ding tumutulong sa flashing operation. Right after ng ikang bumaba ng tubig din upang sa ganun ay mabilis makapamuhay ng normal Yes, ang ating yes. mga kababayan. So, Yung yung mga merkado para yes. Ang Red Cross Marikina po ba, meron kayong data na kung ilan yung na-rescue nyo nitong huling bagyo or ilan yung mga na-evacuate nyo or kung meron ba mga injuries or mga missing, mga ganun? Actually, meron naman po, mailan-ilan. Kasi yun nga po, sabi namin kanina, iisa lang yung plastic boats. So, as of the team po as per team nung nag-rescue nung time ng kasagsagan ng baha, anim po nakatao yung naisakay nila dun sa plastic boats at na-rescue nila from Tumana dun papunta dun sa evacuation center po. Okay. So yun po. May time na nagkwento po sila na natrap sila sa area ng Tumana. So doon po sila nag-stop kasi po talagang hindi na kaya ng current nung pinakaano nila. So yun po. May mga ganun kami. Sa first aid naman po, during sa evacuation center, meron tayong mga nakaman doon. Mangilan-gilan na mga wound cleaning, yun po, BP monitoring, meron naman po tayo. Usually, mga nabububog, yung mga sumasakit Yes, sa mga... yes. Kasi syempre... May ganun naman po tubig, tayo. correct. Hindi nila nakikita yung mga Natulungan. possible na mabangga nila o something. Pero mga lepto walang leptopyrosis. Wala pa naman. Wala naman. At wala sana po. Wala sana. Delikado. Actually, Attorney Jerry, yes po. ang Red Cross nga po ay nakikipag-ugnayan sa local government. Even before that, dumating nga yung Bagyo. typhoon, no? And ang local government naman, sila yung kaya nagre-ready na, no? Katuwang po yung DepEd, no? Yung mga eskwelahan, yung mga multipurpose. Even Marikina Hotel, ginamit namin eh. No? So, kung ano yung pwede, kahit gym, gagamitin natin yan. No, na mga barangays naman ang nangangalaga. So, bawat evacuation center, meron tayong tinatawag na dyan parang yung head. Yung mga head yan, kalimitan, ay mga department head ng lokal na pamahalaan. Okay. Tapos meron silang assistant, tapos meron na silang kung anong libaw department ang naka-assign doon sa evacuation, particular na evacuation center na yun. So, talagang ready na lahat. Now, yung sa panig naman ng mga namin, ng health office, yan, rin kanya-kanyang assignment din for evacuation. So, doon kami pumapasok na rin kung ano yung... Actually, lahat naman halos ng ay niikutan ng Red Cross. Okay. Tumutulong kami sa pag-check up din, bukod sa mga hot meals, pag-distribute ng mga... Nakita natin kanina, Konsi, yung mga distribution ng lugaw, So, pampainit kumbaga, man lang. identified na yung tinapay. identified na yung evacuation area, tapos kung sino yung magiging in command doon sa specific na evacuation area na yon. Yes, Sino yung magsusupply ng pagkain, sino yung magbibigay ng mga medical assistance or mga ganun. Tapos Yes, si Red Cross nag-augment. Oo. Pag binuksan nyo na, halimbawa, meron kasing klase ng bagyo na hindi talaga malala. Halimbawa, dalawang barangay, mula sa dalawang barangay lang, nagkaroon ng evacuation. Pagpunta niya doon, Antimano, yung mga school ay open na. Okay. Naka-ready na yan dahil inayos na ng principal yon. Kumbaga, protocol na yon. And then, alam na nung kung sino yung mga pupunta ron, hindi mo na kailangan tawagan. Yan, ano ba yan? To, kaya ng ganitong department. And then, ang Red Cross naman, kumbaga, naka-augment naman kami sa 161. May kusa na rin kami
hindi na rin kami kinakailangan pang Sabihan. Parang, tawagan. parang ang tawag po dyan ng Pakiusapan. CTI Yan. camp management. Ano? So, yung pagmamanage ng evacuation center na may mga camp managers po, yung head po na sinasabi ni chairman kanina. So, yun po yung ano. So, may coordination na lang between kung ano yung services na itutulong ng iba't ibang organization. Hindi lang naman po Red Cross. Bago tayo mag-break, baka pwede nyo sabihin yung hotline nyo as Red Cross. You can reach us at 0945-485-5413. Okay, ulitin natin, ma'am. 0945 0945. 485-5314 pala. Sorry. 5314. Okay. Yun. 0945-543-14. So, tawag lang yon, automatic, anybody can Yes po. seek, kumbaga, get assistance from that Yes number. po. Sige po, tuloy Okay. natin yung kwentuhan natin Yes, tungkol doon yes. sa bagyong Karina na nalansa sa ating bansa, particular na sa Marikina. Magta-time check po muna tayo. 7:23 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Siya na mag-introduce. Sa inyo lahat, napaka-traffic po sa labas. At Tama. unang araw yata ng pasokan ngayon, no? Lahat yata pumapasok na. Correct. Pero lang yung mga lugar na talagang heavily devastated by the flood, no? Good evening, Kuya Ricky. Good evening po, good evening. Happy birthday po sa'yo. Happy birthday kay Kuya Jerry Sadsad. Paulit-ulit Opo, na. happy birthday po. Yung mga nanonood sa atin at nakapula din si Kuya Ricky. Baka Hindi, for ginagaya ko na information sila. po, si Kuya Ricky po ay director din ng Red Cross Marikina Chapter. So, direct Ricky siya ngayon. Direct. Oo. Oo, Okay. magandang gabi. So, si Kuya Ricky ang tatanungin ko ngayon. Dito sa, yung mga programa ng Red Cross. Director Ricky, sir, ano ba yung mga programa ng Red Cross? Well, actually, marami po tayong programa. Iba pala pag ikaw tinatanong, no? Meron din po kami mga programa. We have, nagtuturo din po kami ng mga CPR Yun. sa mga volunteers. Kasalukuyan po meron din kami yung kanina, yung operation. At marami pa pong iba na pwede po namin ibigay na services. Actually, hindi lang po kami basta, ang pagkaalam ko kasi pag kulang ka sa dugo or kailangan mo ng dugo, lalapit ka sa Red Cross. Malawak po ang sakop na ng Red Cross ngayon. Oo. Mga rescue. Tsaka, Yes, nagte-training na rin po kami ng for safety sa mga Yes. kumpanya. So, in collaboration din sa mga nagsacertify ng Yes. safety ng building, yung mga ganun. workers, etc. First aider. First First aider, aider, yan. yeah, first Oo. aider. Basta lahat ng pwedeng sumagip ng buhay. Ayun. Amin yun. Yes. Actually, Attorney Jerry, ang Sige po, Consi. Red Cross ay ito yung binigyan no ng Mandato. mandato ng Kongreso, Senado, mayroon itong na Red Cross ang certified na mag-train. Halimbawa, yung mga negosyo, mga may maraming mga tauhan, so may mga safety officer ka. Kailangan mo ng mga first aider. Ang Red Cross ay isang autorisado na magsagawa ng mga training. Authorized to conduct the training Yes, for opo. the private corporations. Yes, opo. Oh. Kasi bago sila magkaroon ng yung mga parang karapatang requirements sa kanilang pagkuha ng mga lisensya, may mga safety officer ka na certified. Ngayon, ang Red Cross ay isa sa nagbibigyan ng sertipiko. Ayun. Kailangan sumailalim na sa training. Yes. Yung mga safety officers nila. Parang Kayo parang po yun. part ng mga ng mga compliances ng mga Compliances, private corporation, lalo na yung mga malalaking kumpanya. Dapat Ano yan eh? kung meron kang this number of employees, dapat may meron safety kang officer. meron kang safety officer, Yes, meron kang aids, yung certified safety na officer, first aider. mga gano'n. No? So, ano yan? In collaboration with the Occupational Safety and Health Yes. Center. Yes. Meron pong OSCC, DOLE oh. memorandum. Ayun. Ayan ang... Tahi-tahi na yun doon. Tahi-tahi na doon, oo. Doon ka huliin ni Attorney Jerry. Huwag naman. Ba't ako manghuli? Sa libor. Sa labor. Oo. Tapos, Chairman, ano yung mga... Kanyo naman, yung mga future na
sabihin natin na aspirations nyo bilang Red Cross? Besides sa challenges, kasi tinanong kayo ni Atty. Sherwin kanina yun sa challenges. Yung mga aspirations nyo na naman, future of Red Cross. Yung mga gusto ganun. namin mangyayari sa amin. Yes, no, yes, sa- yes, Chairman. Opo. Actually po, ang Red Cross Marikina, Opo. nung una kasi nag-start ang Red Cross Marikina sa isa, parang ano lang kami, hindi pa kami isang chapter talaga pa. Naka-branch lang kami Opo. ng Rizal chapter. And then, after kung ilang years, lumaki na yung Red Cross Marikina. No, at napabilang na to na bigyan, bagay, siya ay naging isang chapter na. No? So from parang isang bata na dati pagkapanganak mo, inaalagaan ka lang, matuto kang tumayo, lumakad, nag-isa ka na. Tapos ito na ngayon, Independent na, oh. medyo nag-independent ka na, nagdadalaga o nagbibinata. Gusto namin, ang Red Cross Marikina ay umaangat naman yung category. Yes. O yung classification. Gusto namin sa future ay mas tumaas kami kasi mentras na lumalaki ang classification namin, mas marami kaming natutulungan. At hindi lang Marikina. Yes. Yung mga karatig namin, yung mga Rizal. From Marikina, sa amin din umaasa yung San Mateo, Montalban, Cainta, then Pasig, yung mga katabi. Even Rizal. Quezon City, no? So in short, parang ano na, Buong Rizal. Manila East. Yeah. Ganun, Manila Parang East, ganon. Red Cross. Wow. Manila Ano na, duktong-duktong na. Duktong-duktong na yan. yes. Oh. Yes. Ngayon, meron kaming blood collecting unit na Opo. ganun din, umaasa rin yung mga karatig namin. Ang gusto namin sana maging parang blood center kami, katuwang namin yung mga publikong hospital. Yeah. Baka yun naman ay even yung mga private hospital talagang maano rin sa amin. Kumukuha rin ng mga dugo dahil malakas talaga yung dugo, madaling maubos. No? Yes, Pag meron tayong pandemya, no? Mga ganitong delubyo, sakuna. Ayan. Ngayon, gusto namin maging blood center. Ibig sabihin, mas marami kaming makukolekta. Okay. No, na dugo. Mas marami kaming makukolekta ng dugo, mas marami matutulungan. At ika nga, hindi lang yung area namin. Actually, ang Red Cross kasi, hindi lang area mo ang sinaservicean mo niyan. Pag kailangan din ng ibang region, na ipapadala Naka-network na kayo eh. no? Even sa mga yung mga sa mga alam mo, sa PAL, meron tayong ugnayan diyan. Pag may nangangailangan doon, sasakay ng Ay, red sasakay, dugo. mapadala. Dadalhin doon, dahil Kung saan man lugar. Yes, yes. Ano yan, ugnay din yan ng kanilang public service din ng mga pribadong airline company. CSR. Oh, siguro ang isang challenge dito, Kuya Ricky, Kuya Sherwin, is yung sana magkaroon ng helicopter ang Red Cross. Medyo Malaki-laki maintenance sa... high level yan. High level. Medical chopper. Pero may kwento ko Opo. na sa inyo, alam niyo Opo, yung Konsi. Red Opo. Cross ay Opo. pero may barko. Oh. Yeah, may barko ang Red Cross. Halimbawa po kasi nung nagkaroon ng mga matinding bagyo rin sa parting kabisayaan niya tayo, mga island. Opo, opo. So hindi nakakarating agad yung tulong ng gobyerno. Walang ilaw sa matagal na Opo, opo. panahon. Pinadala doon ng barko ng Red Cross, nakasakay doon yung malaking generator. Oh, ang galing. Nice. Pinailawan yung Baka sa bumbulo. Tacloban yan. Yeah, Tacloban. Tacloban yan. Mga So, ganun yung Ormoc. Oh. ganun yung mga mga equipment, mga ng ibig sabihin, mga pag-aari ng Red Cross talagang para mas makatulong. Sabi nga, ito yung unang-unang tumutulong. Yes, yes. Konsi, balikan lang natin tong yung recent na Karina. Kumbaga part ng review. Kumbaga postmortem. Yes. After nitong nangyari na to, ano yung mga kukonsider nyo na naging strong points ni Red Cross Marikina? And at the same time,
ano rin yung nakita nyo na possible na areas for improvement kung meron man? Si Strong point ng Red Cross Marikina. Ang isa sa nakita namin kasi importante sa isang organization ng Red Cross, yung volunteerism Yo. no? Yung dami na naniniwala sa organisasyon nyo. Maraming sumasali, volunteer. Tulad nga si Director Ricky Suarez. Ay, si Direk, talagang Volunteer ako eh. Nakumbinsi. Kasi Nakumbinsi. naniniwala sila. Yeah. Pag kasi ang isang organization, hindi magandang ginagawa mo, wala naniniwala sa'yo, babagsak kayo. You will die Hindi kayo naturally. magsasaka. natural death. Tsaka you will be quite surprised ang mga sumasaling at nagbo-volunteer. Puro bata, kabataan. Oh. Kaya, maraming kabataan ngayon sumasali. Ibig sabihin, nakikita nila, ito pala yung Red Cross. Akala nila nung una, pag sinabing Red Cross, dugo lang. Totoo. Ngayon nakikita nila, Rescue din pala. They believe in the advocacy mga nila. nakapula, may cross na yan, ito yung mga volunteers. No, sila mismo yung pumupunta at nag-a-apply. I-recap na lang natin, Konsi. Ano ba yung ibig sabihin nyo? Although alam na naman natin yan, familiar yung cross at saka crescent. Yan. Yeah. Yan. What it symbolize, Kuya Ricky o Kuya Ma'am Bati. Ma'am. Apo, meron Sarah. po tayong Red Cross. Yun po talaga yung originally na logo talaga na ginagamit. Opo. Then, nagkaroon po ng war. It's a Muslim country. I think Turkey po. Opo. And they preferred na magkaroon sila ng sariling logo. Kasi nga, they believe dun sa ano po nila. So, na-create po si Crescent. Crescent. Ayan po. Ang tawag po dyan, pag magkasama siya, is IFRC, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Society. So sila po, ang focus po nila is more on sa disaster, natural disaster. So sila po yung tumutulong sa mga Red Cross sa bansa para matulungan mabigyan ng tulong. Through fundings din po, tulong or donation po din ng ibang country. So yung mga ganun po. So, International Red Cross and Red Crescent Societies. So, ang ganda. Ang ganda nung, at saka more on disaster. Yeah. Yes. Oo. How will you be able to coordinate in respect to the international organization when it comes to the national organization dito? Actually po, per country, per national societies po, they are connected with the IFRC. Even si Philippine Red Cross po ay connected sa IFRC. If in case mangailangan ng ibang bansa ng tulong or vice versa, sabi nga po nila, favorite nila ang Philippines kasi ang dami po nating disaster. Yes. So, yun po, pag may tutulong sa atin, for example, funding po ni American Red Cross, ipapadaan po siya sa IFRC para magkaroon ng funding din. Saka po ibibigay ni IFRC sa Philippine Red Cross. Then, magkakaroon po ng mga projects and activities po si Philippine Red Cross kung saan pong chapter din siya. Doon din po sila magpa-funding. So, ganun po siya. Okay. So, normally, yung mga funding nyo coming from the international Yes po, society meron naman po. Tulong. Meron din naman Tulong, meron din local. Marami din pong local. Marami din pong local. Siguro, pag-usapan natin yung fundings na yan, paano ba yung source ng funds ng Red Cross. Pagbalik natin, magta-time check po muna ulit tayo. Yes, 7:45 ng gabi. Magbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Ulit, public service lang po. Kasi may nag-hack po doon sa messenger ko po. Be careful na baka may isang Dionisio Paras na nagpapakilala na humihingi ng amount. Huwag niyo pong pakinggan yan. Yung kanyang number is 0994-088-9934. 9984 pala. 0994-088-9984. Huwag niyo po itong paniwalaan na humihingi ng pera o tulong man. Please, PNP, please, baka pwede niyong arestuhin to. O NBI, nananawagan po kami. Isa po itong manloloko. Yung Ivan, yung sa Dick para mas matindi. Sa DICT. Oh, DICT, oo. But anyway, binabati ko po yung aking colleague sa Fortune Tobacco, si Johnny Subaldo. Happy birthday. Okay. Regards din pala sa mga na... DWIZ. Yes. Yung mga na-entered sa Pasig City Masonic Lodge 409. 4 po sila. Congratulations. Welcome.
welcome. Welcome na kasi entered na, first degree. Okay, so balik tayo sa... Balikan natin si Chairman. Chairman, Yes. ano ba yung mga activities nyo to sustain naman yung organization? Ano, di ba, may lifeblood doctrine. May, Yes. Baga, an organization cannot Exist. without funding, syempre. Kasi may mga expenses, may mga operational expenses. Correct. How do you cope about it, and what are you doing to sustain? Yes po, kanina ay nabanggit nga yung una yung tumutulong na yan sa from international na Opo, mga Mansi. partner, no? Actually, yung mga tulong nila ay in support lang. Pagka kami may mga, alam ba, may mga pandemya, sakuna dito, no? Pero mostly, ang pagpapatakbo po ng organization namin, sariling sikap. Baga kami na yung gumagawa ng aming funding. Galing, galing. Kumaga kanya-kanyang committee. Kanya-kanya kami diskarte. Yes. May committee sa... Kita mo yung mga pisngi namin. mga Di ba? fundraising, Ganyan, Namumula na rin. Red Cross. Yes. Pangunahin, alam ba, yung kay Sarah ay Training pagka-training. Yan yung Merong payment yan eh. No, pero yung payment na kinukuha ng Red Cross, hindi yan kasing taas ng pagka ikaw ay nagpunta Sa pribado. Pribado, no? Aside, mababa na kayo sa amin, legit pa at rekomendado pa ng... Certified. Tsaka may certificate. Rekomendado pa kayo, ng gobyerno. Yes. No, yung sa Red Cross. Mababa na nga, legit pa, rekomendado pa. Then, may mga fundraising kami tulad ngayon na kukubidahin na namin. Kukubidahin na kami, Attorney Chairman, Attorney Jen. Oh, okay. Galing. Meron kaming second Red Cross Golf Tournament. Yun. Nagagawin namin to sa Yes. month of October. At sa Bali Golf. Valley Golf. Yeah, medyo Malapit mura-mura lang. yung- May date naman, October, ano to, direct? Mga mid-October, Ah. Attorney. As. No, at papadala namin kayo ng mga Ayan. Invitation. Oo. first. Para pag malapit na, ipa-flash na, ipopromote natin Para ulit. Yes, promote natin. Din natin, no? Tsaka yung kahit yung mga tarpaulin, kahit soft copy lang kasi para may post natin, yung flash natin. sige po. Yes. Opo. At minsan naman po, nagpapakonsyerto kami. Wow, Yan. galing. Yan. Saka na, Oo. So, sa October, wala kayo, yung mga Oktoberfest, mga ganyan, yung mga... Beer fest. Beer Fest. Beer Fest pala, sorry. parang hindi bagay sa Red Cross. Sa iba Ano lang kami? Hindi, nagtanong lang naman. Blood fest lang kami. Nagtanong lang naman. Oh, parang bagay yan sa mga kuya. Alam niya Alam yung Consi. na. Alam ni Consi yun, ha? Oo. Bawal yata sa Red Cross. Bawal. Oo. Yun po, at ibang klaseng fundraising. Doon sa ano po, di ba, mga malls, Opo. station, LRT station. Humingi kami ng tulong for Red Cross funds, yung sa mga can. Donation. Okay. Okay, yung donation. Sa mga grocery, yan. Yes. Kinokollect namin. Yun yung mga bagay na nakakapag-sustain sa ating organisasyon. At yun yung, nasusustain na ibibigay natin yung serbisyo sa tao. Yun. Kumbaga po ay yung mga fundraising ay hindi para sa amin. Yes. Actually, Para sa dagdagan tao. pa namin para sa tao, para sa ating kapayan. Correct. So yun po yung ng Red Cross. Oo. Wag na kayong pumatol sa love offering. Pumatol kayo sa red offering. Yeah. Red Cross. Maganda. Oh, di ba? Ang ganda. Oh, siguro a message from Message po our sa mga- chairman kay Ma'am Sara and then Direk Direk Ricky. Yes. Yes, sa panig po ng Philippine Red Cross Marikina Chapter ay muli tayong nagpapasalamat. At lagi tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga tumutulong na iba't ibang organisasyon pa na sa amin ay tuwi na nakasuporta, lalo sa aming mga bloodletting, na upang mas marami tayong dugo, na makolekta, mas marami tayong masagip na buhay. At ganun din sa iba pang mga individual at kumpanya na sa amin ay nagbabahagi ng kanilang tulong, mga sasakyan at iba pang tulong na pwede nilang ibahagi upang magamit namin, upang lalo kami makapagserbisyo ng maganda. At
Asahan niyo po, magtiwala kayo sa Philippine Red Cross. Kaya ginagawa namin ang aming magagawa upang hanggat maaari ay mas marami kaming maibigay na serbisyo sa inyo. Ang aming mga pinamamahagi na dugo ay talagang masiguro na ito ay talagang mga ligtas, no? Talagang pure, talagang makakasagip ng inyong buhay. Yun. Ma'am Sara. Ayun po. Muli po nagpapasalamat kami sa mga tumutulong, sumusuporta, hindi lang po sa Philippine Red Cross Marikina Chapter, but sa kabuuan po as Philippine Red Cross, no? Lahat po ng tulong natin, in kind, cash donation, or kahit po mobilization po as volunteer, no? Yan po ay aming tinatanggap ng malugod na mapunta po sa Philippine Red Cross siya. Kahit anong chapter pa yan. So yun po. Pwede nyo po kaming kontakin again sa 0945-485-5314. Ulit natin po para 0945-485-5314 po. Si Director Ricky naman. Well, ako pinapasalamatan ko po lahat ng aming partners dito sa Red Cross at lalo na po sa mga aming volunteer na laging handang tumulong at hinikayat ko rin po ang mga kabataan na join us po in Red Cross. You will see the difference at sa mga blood donors po na nagbibigay sa amin ng tumutulong sa amin at Bukihiya ay maraming salamat po. Alam niyo, nakakatulong yun, nakakapag-replenish po na mas maganda sa health yung pagbibigay po ng dugo at marami po tayong matutulungan. Kuya Sherwin, pahabol po. Opo. Gusto ko sana samantalahin Kuya Jerry. Opo. Pasalamatan ng Rotary Club of Marikina Hilltop. Yeah. Dahil sila po ay magdo-donate ng isang blood ref sa amin. See? Ito po ay hindi biro-biro ang halaga. Kanilang in-apply sa kanilang grants. No po. Ang ref po kasi ng blood ay talagang kumbaga ibang klase po ito, hindi ito ordinary ref or ordinary freezer. Opo. Dahil lang para ma-preserve ang dugo talaga ibang klase yung lamig na kinakailangan. At May certain ito po ay para lang talaga sa mga dugo. So ito po ay medyo may kalakayan ng halaga. Kaya salamat po sa Rotary Club Marikina. Thank you po, maraming salamat. Mabuhay kayo. Sino Mabuhay. Mabuhay po kayo. nun? Baka pwede niyong sabihin. Pwede ba yun? Hindi ko po alam. Hindi siya mo. Okay, Rotary Okay. Club Marikina. Nagbago po kasi ng Hilltop. ng officers for this Rotary year. Sana po yung makapag-donate po kayo ulit ng helicopter. Para sa... Okay, so huling pagbati. Hi kay Iya, Emil, Shane, and Eileen. Ako po, si Sofia, si Shane, si Sean, tsaka si Santi. Ang ating mga on-duties, ang ating mga technical engineers, si Aldrin Cruz, si Chat Josue, at si Kay Constantino. Broadcast IT, JB Dominguez, writer, Haya Ludovico, CA, Jacqueline Santos, at Kuya Sherwin. Ang ating pong next program, Favorite ni Kuya Sherwin yun. Bangga, Nika, kasama po si Ma'am Nika Abaw. Yun na. To God be the glory. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magbabalik po next week. Next week, see you again, Monday.